Amen. Praise God. At pili lang po tayong makatayo at tayo po dadako na sa Word of God sa umagang ito at nawa ay ang lahat. Ibigay natin lahat ng ating atensyon sa umagang ito pang makinig. At siguro mamaya bago tayo magtapos ay may announcement din. At sa lahat, at ang importante ay lahat ay makakuha ngayon ng biyaya. Amen sa ating Panginoon. So sings once again at Father, we love you. Hallelujah. Father, we love you, we praise you, and adore you, glorify thy name in all the earth. Hallelujah. Glorify thy name. Yes, God. Hallelujah. Purihin ka, Ama, sa umagang ito. Glorify thy name. Yes, God. Glorify thy name in all the earth. Once again, hallelujah. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Oh, glorify thy name. So, Glorify thy name. Glorify hallelujah. Worship Him. Hallelujah. Once again, glorify thy name. Glorify thy name. Worship Him. Glorify thy name. Glorify thy name. Yes, Lord. Amen. Glory, hallelujah. For the last time, worship Him. Thank you, Lord. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name and all the earth. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Manatili po tayo nakatayo at bumasa ng ilang talata. At kung may projector tayo, ay pwede ding i-project ni Brother Ryan itong scripture. Tignan natin itong Zechariah chapter 8. Verse 23. Okay, at 1 John chapter 1 verse 3. Kung sino po ang mauna na bumasa. 8:23 ng Zechariah. Okay, anong sabi sa 23? Thus saith the Lord of hosts, in those days it shall come to pass that 10 men, yan ba yun? Okay, that 10 men shall take hold out of all languages of the nations, even shall take hold of skirt of him that is a Jew, saying, we will go with you, for we have heard that God is with you. Okay, 1 John. Chapter 1, verse 3. Yan. That which we have seen and heard, declare we unto you, that you also may have fellowship with us. Truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. And these things write we unto you, that your joy may be full.
Amen. Siguro yun lang ating scripture at tayo po ay mag-pray, manalangin. Hallelujah. Let's bow our heads. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, kami po ay dumudulog minsan pa sa iyo sa umagang ito, upang iyong pahiran ng iyong presensya ang mga salitang ito, at ito'y maging buhay na kasulatan sa aming kalagitnaan. Pagpalain mo po ang lahat ng naparito at makasumpong at makasahod ng biyaya at pagpapala sa iyo ngayong umaga. Gamitin mo po ang iyong alipin, Lord, na ikaw ang tunay na kumatagpo sa lahat ng mga needs. Ikaw ang mangusap, ikaw ang mag-provide sa lahat ng mga prayer requests. Kaya Lord, sa pamamagitan ng iyong mga pangungusap, ay ma-comfort kami, ma-establish kami, ma-strengthen kami, Lord. Hallelujah, sa paniniwala at paninindigan sa iyo at sa mensaheng ito. Patuloy mo, O Diyos, na palawakin, palaguin ang aming mga kaalaman at kapahayagan sa pagkakilala sa iyo, Panginoon, sa panahong ito. Ano man ang mga pagkukulang na iyong nasumpungan ay iyong ipatawad sa aming kalagitnaan, at ang iyong habag at biyaya ay sumaaming lahat. Kaya take control of this service, Lord. Umapaw nawa ang iyong presensya sa buong gusaling ito, Panginoon. At maramdaman at mapil ng iyong mga anak ang iyong kaluwalhatian, ang iyong shikay na glory na hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon. Itago mo kami, Panginoon, sa iyong liwanag, sa iyong presensya, at ang iyong kadakilaan ang siyang tumambad sa amin. Salamat, Lord, nawa ay sawayin mo ang lahat ng kabalisahan at lahat ng kabalahan at kapaguran na magiging hadlang, Lord, sa aming pakikinig. Bigyan mo kami lagi ng positibong pananaw at pangunawa sa iyong mga salita. Pagpalain mo po ang mga salitang binasa. Ito po ang aming samo sa iyo at dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Tayo po yung makaupo na. Welcome po lahat ng ating mga kapatiran. Piling natin ang mag-asawa ni Brother Eden, kanyang kabiyak, at lahat ng mga brother na di natin nakapiling. May kasama uli natin si Nanay, na halos always present. Ito pang ating sister dito. God bless you, sister. At mamaya po ay meron tayong youth fellowship. Pangungunahan ni Brother Jerry ng 11. At yun lamang po, mga activity natin. Sino po ba ang napagpala noong gawain kahapon? Tama, kahapon. Amen. I believe na yun ang tunay na All Saints Day. Diba? All Saints. Ibig sabihin, yun ay panahon ng mga banal. Pero sa aking pananaliksik po, mga kapatid, ay tunay po na yan po ay naging tradisyon ng mundo. Na tuwing sasapit yan ay ginugunita yan ng tinatawag na Roman Catholic Church at na-adapt, di ba, ng buong mundo ang tinatawag na celebration na yan. We believe may isang great celebration ang mga saints. Yan ang tinatawag na Resurrection Day. Amen? Yan ang rapture. Yan ang great celebration na doon gugunitain ang lahat ng mga pumanaw. Di ba? Sapagkat sila ang mauna sa atin. Sa anumang paraan na hindi tayo maaring mauna, kundi sila muna ang mauna na bumangon sa mga patay. Nais kong i-share itong message na merong nakita ko dito sa aking tab, at merong inspiration dito na nagbigay sa akin na inspiration para ito i-share dahil connected sa ating team noong November 1st. Diba? Ano yung team natin, yung November 1st? Recognizing your day and its message. Okay? At dito naman sa mensaheng ito, recognizing the eternal. Okay? Kilalanin at ang pagkilala sa walang hanggan. Amen? So, yun po ang mahirap sa lahat. Diba? Sabi sa Biblia, anong sabing ganon? Tayo ay nagsisitingin sa mga bagay na hindi nakikita.
sapagkat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Tama? At ang mga bagay na nakikita ay pansamantala. Kaya tayo'y tumitingin sa mga bagay na eternal. Amen? Kapag yun po ang pananaw natin, tumitingin tayo sa bagay na eternal, makakarating tayo sa eternal. Amen? Recognizing the eternal. So, alam natin walang ibang eternal kundi ang Diyos. Di ba? Kaya first, kinakailangan natin ma-recognize ang Diyos sa kanyang tinatawag na office, sa kanyang manifestation. Hallelujah. Now, okay. We believe na, sabi rito sa unveiling of God, as kong i-share itong thought na to, this was a part of His way. Ito'y bahagi ng kanyang daan. At ito ang daan, ipahayag niya ang kanyang sarili sa atin. So, ang daan ay ipahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa atin. Sabi nga ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Wala makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So, siya ang daan. Siya ang kapahayagan ng Diyos sa laman. Diba? At iyon ang daan. Ipahayag niya ang kanyang sarili sa atin. Ipahayag niya ang eternal na salita ng Diyos. Si Jehovah ay nagkatawang tao. Kagaya sa John chapter 1, in the beginning, napasimula ay ang berbo, at ang berbo ay sama sa Diyos. Amen. At ang berbo ay Diyos. Sa pasimula ay si Elohim. At si Elohim ay naging salita. At ang salita ay sumasa kay Elohim. At ang salita ay naging si Elohim. Nakuha nyo, mga kabatid, yung quote na yan? Unveiling 83. Tama ba yan, Brother Ryan? Parehas ba? Kaya sabi rito, see, it's the same thing, just unfolding. Like the attribute, it is in God. A attribute is your thought. Ang tinatawag na attribute ay ang iyong kaisipan. Ang Diyos sa pasimula, ang walang hanggan, ay hindi pa Diyos. Siya'y eternal. Hindi pa siya nakikilalang Diyos sa pasimula. Kasi wala pang nilikha eh. Wala pang manifestation. Wala pa siyang creation. Diba? Eternal lang siya, nandun sa pasimula. Wala pa siyang ginagawa. Kaya hindi pa siya na-recognize na eternal. Eh sabi ni Branham, He wasn't even a God. He was the eternal. Kasi God is an object of worship. Wala pang sasamba. Wala pang magpupuri. Wala pa lahat. Basta nandun na siya. Amen? He wasn't even God. God is an object of worship or something. See? So, He wasn't even that. He was Elohim, the eternal. But in Him was thought. Ngunit sa Kanya ay merong mga kaisipan. He wanted to become material. Nais niyang maging physical, mahayag. And what did He do? Anong ginawa niya? Then He spoke a word. Binigkas niya ang salita. At ang salita ay nagmaterial. Can you say amen? So, ang salita ng Diyos ay nagmaterial. That's the whole picture from Genesis to Revelation. There is nothing wrong. It's Elohim materializing so. He can be touched, feel. In the millennium, there is Elohim sitting on the throne. That's right. With all of His subject around Him that He predestinated before the foundation of the world. So, ang buong purpose pala ng Diyos, amen, ang thought ay mag-materialize. Tayo ba ay nag-iisip din? Amen. Tayo ba ay may mga plano rin? Kagaya din ng Diyos, may mga plano sa pasimula. Kaya lang mga kapatid, karamihan sa ating mga plano bilang tao, dahil hindi naman tayo eternal, ay hindi nagkakatotoo. Pero ang Diyos, lahat ng kanyang inisip, kapag ito'y kanyang binigkas, ay nagkakatotoo. Yun ang kaiba ng tao at Diyos. Can you say amen? Ang Diyos, ang lahat ng kanyang inisip ay real. Yan ang dapat nating maintindihan. Ang Diyos hindi naghahaka.
Ang Diyos hindi nagpapantasya sa kanyang pag-iisip. Ang Diyos, pag nag-isip at inisip niya ang mga bagay, ito ay real na. Sa atin, hindi pa, guni-guni pa eh. Di ba? Minsan, pangarap. Kaya sabi nga ng iba, pangarap na naglaho. Pero ang Diyos, mga kabatid, pag siya'y nag-isip, ito na ang realidad. Sapagat ang mga attribute ng Diyos, lahat ng bahagi niya eternal. Naniwala po ba kayo ron? Lahat ng bahagi ng Diyos ay eternal. At ito ay Diyos. Kaya kung ito'y bibigkasin niya, ito'y magkakatotoo. Amen. Kung bibigkasin niya ang lahat ng kanyang inisip at ilalabas niya ang lahat ng kanyang bahagi, ito'y magiging totoo. May lesson po dito mamaya. Sana matouch ko. Di ba? Do you believe that we are a part of God? An attribute of God? Okay. Mamaya. Sana wag ako mawala dyan sa tema na yan. Recognizing the eternal. Mga kapatid, napakapalad natin kapag nakilala natin ang eternal. Kasi doon tayo babalik. Doon tayo buhat. At doon tayo babalik. Hindi naman tayo buhat sa ilalim. Yung kaaway, buhat sa ilalim. Tayo buhat sa itaas. Ay sabi ni Jesus, I came from God and I'll go back to God. At sabi niya sa mga tao, meron akong paroroonan at hindi kayo makakasama. Nag-isip-isip ang mga tao. Diba? Binulay-bulay ang kanyang mga pangungusap. Mabigat ito. Tila siya'y magpapatiwakal. Sabi ng mga tao doon, karnal ang mga pag-iisip eh. Kasi meron siyang paroroonan na hindi natin mararating. Magpapatiwakal yata siya. At sinabi ng Panginoon at katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ako'y buhat sa Diyos. At ako'y babalik sa Diyos. Yan ang ba ang sinasabi ko, sabi ng mga tao. Diba? Nagbulong-bulungan ang mga tao sa kanyang panahon, namumusong na siya sa Diyos. Imbis na ma-recognize nila ang eternal, ay hindi nila na-recognize ang eternal, namusong pa sila sa eternal. Amen? Kahapon po ay napakaraming tema tungkol sa recognizing your day in its message. Remember, ito ay ating araw. Diba? Pag sinabing araw mo, ikaw ang bida. Tama, mga kapatid? Pag sinabing araw mo, ikaw ang pinakasentro ng selebrasyon. Diba? Ikaw ang pinag-uusapan. Dahil araw mo hindi naman pwedeng araw mo. Tapos ang ginugunita, araw ng iba. No. Recognizing your day. Hindi lang your day and its message. Sa iyong araw, meron pa siyang mensahe. Amen? At, okay, talagang pinagpala po tayo ng meeting dahil na-touch ang maraming mga scripture, ang maraming mga pananaw tungkol sa pagkakilala sa iyong araw at sa iyong mensahe. Na kinokonekta ko naman to, recognizing the eternal. Kasi kung hindi mo makilala ang eternal, paano ka makakabalik sa eternal? Can you say amen? Right? Kailangan makilala mo ang eternal para makabalik ka sa eternal. Kaya nga, we are looking to the unseen. Ang mga bagay na nakikita ay temporal. Umihinto, tumitigil, naluluma, napapagod. Can you say amen? Bahay, dilapidated, pagtagal. Sasakyan, ilang years, kakarag-karag na, bibigay na. Diba? Pera, ino-hold up. Inuutang. Ano pa? Nauubos na parang bula. Diba? 500 ba to? Ngayon, wala na. Ganun po kabilis, mga kapatid. Parang yung pera, twinkling of an eye na lang eh. Diba? Alam mo, hawak mo pa. Wala nang value. Wala nang value, 1,000. Diba, mga kapatid? Wala nang value yung 500. Bakit? Yan ay temporal. Can you say amen? Kakisigan, kumukupas. Kagandahan, kumukupas. Kinakailangan ma-recognize natin yung eternal part. Yung eternal beauty. Yung eternal character. At recognizing the eternal. Dito po, ang Diyos,
May mga katangian siyang i-discuss natin, titulo. Ay sana ay ma-expound natin ito ng maigi. So, yung eternal, si Elohim, ay naging material. He can't be touched, feel. Hindi siya mahawakan, hindi siya mahipo. Sa pasimula, kaya ang Diyos ay naging material para siya'y mahawakan, para siya'y makausap, para siya'y makadaupang palad, para siya maka-fellowship. Can you say amen? Kaya sa Old Testament, si Elohim ay nagkatawan tao. Dumalaw kay Abraham. At si Abraham, hindi ordinaryong tao ang kaharap niya. Naramdaman niya at na-recognize niya. Di ba? Magbabaw ka ba kagad sa isang tao pag hindi mo kilala? Imposible. Si Abraham ay father of nations. Ama siya. May household siya, parang kaharian. Dumalaw, mga kapatid, ang isang tao. Isa bang tao yon, mga kapatid? 3 tao. Pero tumitig siya doon sa isa. At yung isa, sinabi niya, Panginoon. Can you say amen? Na-recognize ni Abraham ang Diyos sa flesh. Dahil si Abraham may katangiang makarecognize ng eternal. May katangian siyang makarecognize ng eternal. So, nung ma-recognize ni Abraham, yung isa doon, sabi niya, Elohim. Lord. Elohim. Lord means Elohim. Sa Old Testament, hindi po nagsasalita ang mga Hebrew ng Lord. Malibang yun ay si Elohim. Diba? Pag nakakapital, Lord, Elohim yun. Pagkasabi niya Lord, nagbow siya. Yun ay sign of worship. Lord. Diba? Sabi niya ganon. Paano ba kita ma-please? Ikaw ay tumigil dito sa aking tolda. Ipagpapatay kita ng guya at bibigyan kita ng pinakamainam na gatas. Na-recognize niya kasi ang eternal. Then yung dalawa, nagpaalam. Yun ay angels. Kami magpipreach ng judgment sa Sodom and Gomorrah. And you say amen? Pero sa bride, ang naiwan hindi judgment. Ang naiwan sa bride ay si Elohim. Yung eternal. Ang pumunta doon sa Sodom and Gomorrah, sa mga denomination, ay judgment. And you say amen? Kaya ang judgment sa bride, tapos na. Ang judgment ay sa mundong ito. Kaya si Elohim ay nahayag. When God in the Bible, the word in Genesis, I said in the beginning, God, take that name God in Hebrew and see what it means. It's spelled El-Elah or Elohim, which means the all self-existing one. The all-sufficient one, the strong one. Pag sinabing the all-sufficient one, nag-iisang walang kailangan. Nag-iisa, mga kapatid, na kompleto. The all-sufficient. Nasa kanya lahat. Diba? Sino ang nagtataglay ng ganitong katangian? Ang Diyos. Si Elohim. The all-sufficient one, the strong one. And there was nothing before that. Walang nauna doon. There was no air. Diba? There was no stars. There was no moisture. There was no atmosphere. There was no atom. There was no molecule. There was nothing before that. It was God. The eternal one. Walang ibang nauna sa Kanya. Wala pang lahat ng mga bagay na yan. Siya lang ang nandun. Okay? It was God, the eternal one. And in Him were attributes to be a Savior. Nandoon sa Kanya ang mga katangian na maging isang tagapagligtas, maging isang Ama, maging isang Diyos. He wasn't God then. Dahil wala pang nilika, wala pang expression. He was God. But there wasn't nothing else. No worship. So God is an object of worship. And there's nothing to worship Him. So there was attribute in Him to be that. To be a Savior, to be a healer, to be all these things that He is. Amen. Glory to God. Hallelujah. Nasa Kanya na pala lahat ng mga bagay na ating tinatamasa ngayon sa ating kapanahunan. Pero ang buong purpose ng Diyos,
kinakailangan mailantad niya lahat ng kanyang mga katangian. Di ba? Kailangan mahubad niya lahat ng kanyang katangian. Kaya ang tawag doon sa Hebrew word, kenos. He emptied himself. May isang dispensasyon, lahat ng katangian niya na yon ay kailangan niyang ilantad, ipakilala, hubarin ang buo niyang katangian at i-display sa sangkatauhan at ma-recognize ng sangkatauhan. Amen. Ang tawag doon ay kenos. God emptied himself. Sabi dito sa isang quotation sa Ephesians, parallels Joshua. But in Genesis 2, when He made man, He said, I am Yahoo o J-U-B-U-H, Yahuwah or Jehovah. What did it mean? I am the all-existing one who has created something of myself to be a son of mine, or a temporary, or an amateur little one of mine. Oh, glory. Why? He gave man. Jehovah means that He gave man to be an amateur God. Because He is Father. He is Father God. And He made a man an amateur God. So He isn't self-existence anymore. He exists with His family. Amen? Ela or Elohim. Now, He is Jehovah. Jehovah meaning the one who exists with His family. Yun pala ang meaning ng word na Jehovah. Elohim, the self-existing one. Jehovah means He exists with His family. Amen. Elohim. Jehovah exists with His family. Meron na siyang attribute. Diba? Kasama niya na ang kanyang attributes. Okay? Kaya sabi ganon, He made a man an amateur God. So, sabi nga, He isn't self-existence anymore. He exists with His family. Amen. Ela, Elohim. Now, He is Jehovah, meaning the one who exists with His family. And God made man to be the predominate over all the earth. He had dominion, and the earth was man's dominion. Is that scripture? Then if that's His domain, He was good. He was God over the earth. He could speak, and it could be so. He could speak this, and it will be so. Oh, there He is, God Jehovah, the one who once existed in self-existence, but now exists with His family, and with His little ones with Him. Meron na ngayon siyang attributes. Pwede na siyang tawaging God. Siya ay object of worship. Meron na siyang creation. At ang creation niya ay ang kanyang mga anak. Ang kanyang mga bahagi. Amen. Oh, glory to God. Kaya siya tinawag na Jehovah. Amen? Hallelujah. Dahil kasama niya na ang kanyang pamilya. Elohim, the self-existing one. Amen. We believe na the one who exists with His family, tinawag naman na Jehovah. Hallelujah. What a deep revelation this should give us. Mga kapatid, yun ang purpose ng Diyos, mga kapatid. May dalawa siyang pagpapakilala. Una ay ang kanyang sarili. Pangalawang pagpapakilala niya, kasama na ang kanyang pamilya. Diba? Ganon din sa atin. Pag nakilala ka na, ang susunod na tatanungin natin, sino kaya ang kanyang pamilya? Diba? Yun ang susunod, mga kapatid, na expression. Nakilala na natin ang Diyos. Sino ngayon ang pamilya ng Diyos na dapat nating makilala? Bakit? Kasi mga eternal din yun. Eternal din yun. Part din yun ng kanyang attributes. Eternal thoughts din yun. Diba? So, lumilitaw, yung mga produkto ng kanyang mga pag-iisip ay mga anak niya. Kasi niluwal. Nilabas yun buhat sa kanya, ibig sabihin, produkto ng kanyang mga pag-iisip. Diba? Ang thought of God is eternal. Ang wisdom of God is eternal. Kaya nilabas niya yung mga attributes na yon, yun ay eternal. Dinisplay sa earth. Kaya sabi sa quote, Adam is an amateur God on earth. Can you say amen? Alam mo ba ang authority sana ng tao? Ngayon, hindi mangyari. Mahirap eh.
ang authority sana ng tao sa pasimula, siya mismo ang Diyos sa lupa. An amateur God to the earth. Pag sinabi niya, mga kapatid, let there be fruits, magkakaroon ng fruits. Di ba? Pag sinabi niya, yung mountain, be moved, uusog yun, mga kapatid. Yun ang authority ni Adam and Eve before the fall. Kung walang fallen condition sana, mga kapatid, si Adam ay amateur God. Di ba? Expression ng eternal dito sa earth. Amen? Na lahat ng mga bagay na nandito sa earth ay papasubject kay Adam. Ngayon, ang hirap po ipasubject. Kahit langgam lang ayaw magpasubject. Kagatin ka pa Di ba? Pinakamaliit na nilikha. Ayaw magpasubject. Pero sa pasimula, gumagalang yan. Di ba? Gumagalang yan. Kaya Dan, lumayo tayo dyan. Bahay ng hari natin yan. Layo tayo. Gumagalang sila kay Adam. Mula sa maliit hanggang pinakamalaking creation. Sabi sa message, gumagalang kay Adam. Pati mga dinosaur. Gumagalang kay Adam. Dito tayo sa other side. Napakalaki natin. Baka masira natin ang habitat ng tao. Dito lang tayo sa side na to. Hintayin lang nating dumalaw sa atin si Adam. Diba? I-visitation tayo. Hindi sila pumapasok sa territory ni Adam, sabi ng prophet. Dahil malalaki sila Pag gumanon lang yung buntot nila, wasak ang Garden of Eden. Kaya, maraming Eden, sabi ng propeta. Yun ay Eden na mga dinosaurs, hindi humahalo yun kila Adam and Eve. Pero kapag si Adam ang pumasok doon, tabihan lahat yun. Ganun lahat yun. Dadaan si Adam doon, magsasalita. Pero never na sila ang pumasok sa territory ni Adam dahil masisira ang habitat ni Adam. Diba? Nakikita nyo ang mga tinatawag na mga sinasabing prehistoric o mga elepanteng pagkalaki-laki. May respeto kay Adam yun. Sa pasimula. Dahil nakare-recognize sila ng eternal. Anything na original creation, marunong makarecognize ng eternal. Kasi original creation sila Buhat sila doon sa original na paglikha. Kaya may katangian sila, makakilala din ng eternal. Nga, kapwa magnanakaw, nagkakakilalahan Durugas. Diba? Kapwa korap, nagkakakilan. Magkano? Nakakakilahan. For their fruits you shall know them. Birds of the same feathers flock together. Nare-recognize nila ang bawat espiritu sa isa't isa. Can you say amen? Ako, believe din ako talaga dyan sa mga ganyan Yung bakla, pareho, nagkakakilalahan yun. Kahit na lalaki. Sabi nung bayaw ko, Kuya, nakita mo yung kumain kay Sister Angie? Oo naman. Bakla yan. Galing mo naman mag-ano. Paano mo naman nalaman may bigote, lalaki ng katawan, may mga abs pa. Kuya, bakla. Birds of the same feather flock together. Nakakilalahan sila sa kanilang mga galaw. Bakit mo nalaman? Malansa amoy. Pambihirang discernment nito mga, di ba? Mga hold-upper, nakakilala niya sa mga titigan. Di ba? Ang mga bride din nakakilalahan. Kaya, the elect cannot persecute the elect. Pag bride yan, mararamdaman mo yan. Uy, meron ditong eternal. Di ba? At yun ang bride. Di ba nakwento ko yan one time? Napadaan ako sa Pasig, meron nagsasalamangka. Bago pa lang naman ako doon. Siguro tagal na rin yan, mga 90s. Sabi ng Bible, may power tayo, may authority. Rebuking ko kaya. Ewan ko ba't naisip kong ni-rebuke. Walang kukurap. Walang kukurap. Yan ganon. May sinabi siya. Yung itlog. Parang ganon. Walang kukurap lahat Gagawin kong ahas. Sige, 1, 2, nag-orasyon siya.
3. Wala. Meron pong kumukontra. Kumukontra po. Hindi ako gumalaw. Kasi sabi niya, pag humakbang ng ilang hakbang dito, lalaki yun. Hindi nga ako gumalaw. Gumanyan lang ako. Nanood lang ako. Nagbenta na lang. Hindi tinuloy yung kaya sa Lamangka. Nagbenta. Wala pong personalan. Ito po'y negosyo lang. Sabi niya, nagbenta na lang muna. Pag alis ko, narinig ko, sinimulan na naman niya yung walang kukurap. Wala na. Kami yan ganun. Diba? Yung spirit, nare-recognize din nila. Nare-recognize din nila ang eternal. Eternal yan. Sabi, hindi natin yan pwedeng tablahin. Diba? Kaya mas malalim pa sila sa tinatawag na mga borderline believer. Hindi nakare-recognize sa mga borderline believer. Pero yung mga spiritual din sila eh. Kaya lang nasa wrong side sila ng spiritual. Pero nare-recognize nila. Ang diablo nakaka-recognize ng kapwa diablo. Nakukuha niya, mga kapatid? Sumasaludo din sila kapag mas mataas kaysa sa kanila. Kaya sa ating tema ngayon, ito yung tinatawag na pamilya ng Diyos na in-express dito sa earth. Hindi niya na in-express na nag-iisa siya. Ang ine-express niya ngayon, mga kapatid, ay bilang pamilya. Tama, mga kapatid? Hindi, dahil lumipas na ang panahon na pinahayag niya ang sarili niya na nag-iisa siya. Kahit po batang maliit, naniwala po na si Kristo ang Diyos eh. O, diba? Alam na yan. Sa eskwelahan, naniwala sila na ang Diyos ay si Kristo. Pero lang sa mga paganong bansa. Pero ngayon, mga kapatid, ang panahon at dispensasyong ito, ay kailangan ma-recognize mo naman ang pamilya ng Diyos. Can you say amen? Dahil dito lilitaw ang maraming pandaraya na magsasabing, kami din ay mga anak ng Diyos. Diba? Kami din ay pamilya ng Diyos. Kami rin ay totoo. Diba? Ididikit nila ang sarili nila sa pamilya ng Diyos. Kaya dito po lilitaw ang malaking pandaraya at kaguluhan kung hindi natin makikilala ang tinatawag na paghahayag ng Diyos na si Jehovah. Si Jehovah ay mahayag. Pag sinabing Jehovah mahayag, kasama niya ang pamilya niya. Diba? Hindi mahayag bilang isang persona. Hindi mahayag bilang isang Diyos sa laman. Si Jehovah ay mahayag bilang Diyos kasama ang kanyang pamilya. Jehovah, God made flesh, diba? With His family, kasama ang kanyang pamilya. Nagkatawang tao si Jehovah, kasama ang kanyang pamilya. Alam niyo ba ang mga Griego may pananaw? Pagano po ito, mga Griego? May pananaw sa time ng supernatural na display sa earth, sa time nila Paul. Diba? Kinot ni Monsanto ito. Kahapon. Kahapon ba yun? Tama, kahapon. Dahil Griego sila, ang Diyos nila si Mercury. Sila Zeus. Diba? Sila, ano tawag dito? Yung mga tinatawag na God of Water, may mga fire. Nang si Paul tumayo, dinisplay ang supernatural at revealing of the Word, sabi ng mga Griego, ang mga Diyos sa langit, bumaba. Nagkatawang tao ang pamilya ng Diyos sa lupa. At ang tagapagsalita nila ay si Mercury. Si Paul, tinawag na Mercury. Can you say amen? Dahil wala silang ibang knowledge tungkol sa Word of God, sa Bible. Bumabase sila sa teaching ng mga tinatawag na Greek. Dahil merong teaching doon sa mythology, diba sa school may subject tayo, mythology. Yung mga gods, mga goddess, bumaba sa lupa. At nakihalubilo sa mga tao. So sa isang spiritual na aspeto, mga kapatid, merong tinatawag na certain truth sa mga sinasabi nila dahil nang ang Diyos ay nagkatawang tao sa form ni Jehovah, kasama niya mga saints dito sa lupa. Kaya anino lang nila Peter, madaanan nila mga may sakit, gumagaling. Can you say amen? Tinig lang nila Paul, nangangatog at lumalayas ang mga demonyo sa kanilang authority. Kaya mga Greek,
nung naririnig nila nagpipreach si Paul at dinidisplay niyang supernatural, sabi nila, ang mga Diyos, sila Mercury, di ba? Bumaba dito sa lupa at nangaral sa atin. Can you say amen? Buti pa yung mga pagano, nakaka-recognize ng authority. Pero ang mga borderline believer, sasabihin pa sa'yo, huwag mo kaming pilitin na tanggapin namin ang turo mo. Biruin mo mga statement yan. Bakit? Pinagpipilitan po ba natin? Ito ay para sa bride. Ang bride lang ang makare-recognize ng word. Di ba? Hindi mo kami mapipilit na ikaw ay aming kilalanin na misinterpret, na misunderstood ang truth. God's word misunderstood. Amen? Ang Diyos, mga kapatid, kapag siya'y magpapakilala, hindi niya ipagpipilitan sa sarili niya sa ayaw. Dahil automatically, ang kanyang pagpapakilala ay nakahanda na. May mga nakahanda ng hearer para tanggapin, i-appreciate, mahalin, ipamuhay ang kanyang mga salita. Ang Diyos hindi magmamakaawa, tanggapin na naman ninyo ako, parang awa na ninyo. Diyos siya. Diyos siya. Mga kapatid, hindi siya minor God, siya ay major God. Amen? Yun pong dapat nating malaman. Ang Diyos ay by schedule. Sabi ng mga tao, Paul, pumunta ka sa Asia. Tiyak, maraming tatanggap sa iyo doon, ang mga pagano. Sabi ng Holy Ghost kay Paul, huwag kang pumunta sa Asia. Sa Macedonia ka pumunta, nandoon ang tatanggap sa iyo. Nandoon ang mga hearer at magre-respect sa iyong salita. Can you say amen? Ang Diyos ay may mga inordain na mga lugar at dako para siya suguin ang kanyang salita. Hindi ito kung maisipan lang. Sige, alugin natin ang Tambiolo kung saan ka hayo. Sa time ni Brother Branham, may mga ganon, full gospel businessman. Brother Branham, sponsoran ka namin. Pumunta ka sa Jerusalem. Gumawa ka ng himala at ang mga Hudyo ay tatanggap at maliligtas. So, siyempre naman, di ba? Sino ba naman ayaw humayo? Baka nga leading ito ng Panginoon. Sige, sakay na aeroplano. Daming dalang Bible. May nag-stop over ang aeroplano sa Cairo, Egypt. Sabi ng Panginoon, hindi ka tutuloy sa Jerusalem. Dito ka sa Egypt, mga ngaral. Nag-preach at libo-libo, mga kapatid, ang tumanggap. Doon nagkaroon ng revival, hindi sa Israel. Bakit? It wasn't time. Kaya mga kapatid, sa aking pananaw, mga kapatid, kahit isa, may makikinig. Pahihintuin ng Diyos ang schedule ng eroplano para doon sa isa na makikinig. Naalala niyo ba istorya ni Brother Branham? Di ba? Papalipad na siya. Sabi, Brother Branham, naparito ako para ipag-pray natin ang isang tinatawag na kapatiran na nandun, isang hinayaan niya lumipad yung aeroplano para doon sa isa na yon na nag-iintay para sa kanya. Ganon, mga kapatid, ino-honor ng Diyos. Kaya wag niyo pong malitin ang inyong mga sarili. Ganon kayo ino-honor ng Diyos. 2 or 3 that gathered in my name. Mahalaga sa Diyos yun. Yung 1 na yun, yung 2 na yun, 10,000 worlds ang katumbas ng isa na yun. Diba? Kaya ganon ang pagpapahalaga ng Diyos sa bawat isa sa atin. At ang makaka-recognize lang ng eternal ay eternal part din. Can you say amen? Kaya sabi ng isang ministro, huwag mo kaming pilitin. Natanggapin namin ang iyong mga turo. Amen? Unbelief does not hinder God. Sabi ni Brother Branham. Can you say amen? Hindi magiging hadlang ang pag-aalinlangan sa Diyos. Ang Diyos ay gagawa alinsunod sa kanyang kapamaraanan. Kaya laging may mga nag-iintay para sa Word made flesh. Laging may nakalaan. Kagaya ni Elijah. Gulong-gulo na si Elijah. Pambira, ano ba ito? Napakarami na nila. Pinagpapapatay na ang mga propeta nitong si Jezebel na to. Nag-iisa na lang yata ako.
Kaya natakot si Elijah, pumunta siya sa yungib. Nagtago. Propeta, nagtago. Naramdaman niya yung fear. Naramdaman niya yung pressure sa time ni Jezebel. Sabi ng tinig, Elijah, may 7,000 pa na hindi lumuhod sa tuhod ni Baal, nag-iintay sa iyo. Praise be to God, sabi ni Elijah. Kala ko, ako na lang. Can you say amen? May inilaan ng Diyos, mga kapatid, na mga predestinated seed. Hallelujah, nasasalubong sa mensahe na yon ni Elijah. Can you say amen? Kaya don't be discouraged. Merong original seed. Makaka-recognize sa tinatawag na original word. Diba? Naalala niyo yung message ni Barbanam, the deep calleth to the deep. May isang bata. Namumroblema ang nanay niya sa bata. Dahil yung mga tsinelas, yung rubber, nauubos. As makikita nung nanay, nakabakat yung ipi ng bata doon sa mga tsinelas. Pag binila ng lapis, yung pambura, kinakain. Sabi ng teacher, yan ho, yung pambura niya kinakain. Nagtaka ng magulang. Pina-examine yung bata. Yung bata may malaking tinatawag na kakulangan ng sulfur sa kanyang katawan. Kasi part ng bahagi ng tao, sulfur. Kaya yung rubber ay sulfur. Tama mga kapatid? Kaya yung bata, naghahanap ng sulfur para sa kanyang pangangailangan. Kaya kahit tsinelas, kinakain. Pambura, kinakain. Kaya sabi ng message, when the deep calleth to the deep, there must be a deep response. Merong deep response sa bata. Kahit kumain siya ng rubber, hindi siya maaano. Dahil merong deep need para sa kanya sa sulfur. Can you say amen? Kaya natuklasan ng doktor, kaya pala mga rubber ang kinakain, may kulang. Siguro blood chemistry, pinag-aralan. Meron siyang malaking pangangailangan ng sulfur. Kailan ibigay nyo mga bitaminang ito para sa sulfur? Kaya sa message ni Barbanam, deep calleth to the deep. Diba? Sa forest, kapag sumigaw ang tinatawag na wolf, hindi mo maririnig ang pusa na sisigaw. Ngiyaw! Walang koneksyon. Aso yung malulog, tas pusa yung sasagot. Hindi po. Ang sasagot din ay wolf. Dahil kauri niya. Naghahanap ang tinatawag na male wolf ng kanyang tinatawag na female wolf. At sasagot din ang female wolf sa malayo. Aww! Diba? Hindi ko yata magaya yung sound na. Diba? When the deep calleth to the deep, there must be a deep reason. Mag-meet yung dalawa. Dahil magkauri sila. Kaya ang Diyos sa huling kapanahonan na to, tinatawag niya ang kanyang mga kauri. Kaya tayo, tinawag ng Diyos, hindi sa mabababaw na pangungusap. Hindi tayo tinawag sa tinatawag na theological na pamamaraan ng mga turo. Hindi tayo tinawag sa pamamagitan ng mga tradisyon at kultura. Kundi tinawag tayo sa pamamagitan ng hayag na salita ng Diyos. Kasi kung kultura po, bunggo po sa salita ng Diyos. Hindi ba? Kakaiba po ang kultura at ang relihiyon at ang salita ng Diyos. Magdidebate po yun. Kaya tinawag tayo, mga kapatid, sa hayag na salita ng Diyos. Diba? Kaya po rin ang ating Panginoon nang ma-recognize ng wolf, yung word, yung tinig ng kapwa wolf, nag-response siya ng mababaw na response, deep response. Pinagpabukas pa ba ng wolf ang pagsunod? No. Yung oras din na yun, nang marinig niya yung tinig, lumapit siya at nag-fellowship sila. When the deep calleth to the deep, there must be a deep response. Ang tinatawag na eternal ay nagpapakilala sa kapwa eternal. Ang eternal, dinisplay niya ang lahat ng kanyang eternal attributes dito sa earth. At ang bawat eternal ay marirecognize niya na yun ay eternal. And you say amen? Hallelujah. Hindi siya malalambungan.
Sapagkat mare-recognize niya yung tinatawag na, alam niyo, amnesia. Diba? Yung sakit na amnesia. Nawala ang kanyang alaala. May mga napapagot na mga nerve. Diba? Kagaya si Pastor Monel, diba, na nagmumotor siya. Pag malapit na pala, inaalis nila yung helmet. Diba gano'n ang kaugalian ng marami pag nagmumotor? Malapit na eh. Malapit na, tumawid yung aso. Nagitnaan yung aso. Napakaliit po ng motor eh. Semplang ang mag-asawa. Yung asawa tumalsik sa damuhan. Marami ding bruises. Si Pastor Monel, bagok yung ulo sa simento. Duguan, maraming galit. Kita ko dinalaw namin ng mga brothers, kasama sila. Then, sa time na yon, nawala ng ulirat. Nag-crack yung skull niya, pinapasok ng hangin yung kanyang utak. Nilapitan siya ng kanyang asawa, binuhat, ginising. Tingin siyang gano'n sa kanya. Hindi niya kilala. Sino ka? Sabi niya sa kanyang asawa. Hindi niya nakilala yung sister wife niya. Nag-text yung asawa niya, nagpa-pray sa mga pastors. Pray. Then, bumalik yung ulirat ng pastor. Pero may ilang minuto yon na hindi niya nakilala. So, ganun din mga kapatid, tayo ng pasimula, nung tayo niluwal dito sa mundong ito, hindi kaagad natin nakilala ang ating eternal part. Umaayaw pa tayo eh. Can you say amen? Umiiwas pa tayo dahil hindi natin kilala eh. Amnesia yon. Pero nung magpakahayag ang ating Panginoon at yung attribute niya na sa atin, unti-unti nating nare-recognize yung voice, yung figure, yung familiarity ng kanyang muka, diba? Yung kanyang kindness, yung sweetness, yung mercy ng ating Panginoon, yung grace, nare-recognize natin. Then naaalala natin, mga kapatid, na we came from God. At doon tayo ay nag-respond sa kanyang mga mensahe. Can you say amen? I believe with all my heart. Kung seed ka, kung believer ka, magwo-worship ka at magbibigay ka ng glory sa Diyos. Tingnan mo nga yung mga denomination doon, di ba? Sabi ni Brad Abel, nag-service tayo. Pati mga, yung Koreano daw, nag-praise and worship din. Bagamat hindi nila naintindihan yung tinatawag na lyrics, pero yan ay worship, nagwo-worship din sila. Dahil attribute din po sila, part din sila ng tinatawag na masasave. Diba? Mga believer sa white throne judgment. Pero tayo higit dun, dahil tayo nagwo-worship na alam natin yung ating wino-worship. Alam natin yung lyrics. Alam natin yung doctrine. Alam natin yung teaching. Can you say amen? Alam natin yung original na salita at binabalik tayo ron sa kapunuan ng kanyang mga salita. Oh, glory to God. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. As I believe now, this man and first woman in the Garden of Eden was in perfect harmony with God, so much that God could come down at any time He desired and talk lip to ear with Adam and Eve. Now that is perfect oneness. God and His creation, God speaking lip to ear with Abraham and Eve. And they were so perfectly in harmony with God till they were one with God. And God and His family was one. Mga kapatid, kapag ang presence ng Diyos ay so close sa iyo, nararamdaman mo yung kanyang tinig. And sometimes, nai-ignored natin. Diba? Dahil sa tinatawag na veil, which is our flesh. Pero Diyos ang nagsasalita. Mga kapatid, bumili kami ng duyan. Duyan, natuwa kami ni Sister Angie. Duyan, yung bata, para sa bata. Tali. Then, kinabit. Sabi ng mga lola, kabit mo yung duyan para doon sa apo. Kinabit ko yung duyan, pero binabaan ko lang. Binabaan ko. Kasi mabigat eh. Pagbaba niyan, konti na lang ang natitira. Sabi sa akin, may tinig na, oh,
anuhin mo yan, baka bumalabag yan. So, inignore ko lang na parang wala lang na, na tinig, no, Pagtalikod ko lang, ayun na, bumalabag na nga. But praise be to God, dahil bata yon protected, di ba? Yung pinakaunan niya, yun ang sumalo doon sa simento. Kaya yung nadinig kong tunog, mahina lang. Sabi ko, pinrotektahan talaga pa rin ng Panginoon. To our ignorance sa ating, di ba? Bail, yung bail, hindi mo, kala mo, isip mo lang yun eh. Nangusap sa loob eh. Oh, iikot yan. Parang, di ba yung duyan na tali, iikot? Pag ganun ko pa lang eh, uy, sabi ko, ba't ko ba inignore? Kasi ang iniisip ko, mababa lang naman, kung umikot man, umikot talaga. So, wag nating ignore yung mga inside voice, yung mga tinig niya, di ba? Once na tayo ay very close, lagi sa kanyang presensya, may magsasalita eh. May mangungusap sa atin, may magbibigay sa atin ng precaution, ng warning, ng message na direkta. Can you say amen? Kaya sa tingin mo ay parang hindi naman mangyayari kasi gano'n na nga yun eh. Paano yun iikot? Gano'n na nga. Sinabi nga sa iyo, iikot eh. Malikot. Napaalikot ng bata. Pag-ikot, ayun na nga. Sabi ko, sabi din ng message, pag yan ay na aksidente o nahulog na hindi mo nakita, aalalayan siya ng kanyang mga anghel. Kaya may peace of mind din ako. Sabi ko, Lord, talagang una, sinabi mo na, winarningan mo na. Na-ignore ang warning, pinrotektahan mo pa rin. Ganong kabuti, mga kapatid, ang Diyos sa atin. Hindi niya hayaan, mga kapatid, na ang ating panyapak ay masaktan. Every royal seed of Abraham, kahit panyapak niya, mga kapatid, hindi niya hayaan ito na masaktan dahil binhi ka niya eh. Nakita niyo ang kabutihan ng Diyos para sa atin? At si Pastor Monel ay recover na through prayers. Nagpipreach na yata siya. Tumatayo na. Can you say amen? So, kung iba yon, diretso na yon. Wala na, tulog na yon. Brain dead na. Pasukin ng hangin ang iyong utak eh. Diba? Kaya, don't ignore warning. Diba? And safety precaution. Dahil ang Diyos din, binigyan niya tayo ng wisdom. Sister Angie, ito, hindi nag-helmet to eh. Kaya ayoko isakay sa motor eh. Pahirapan eh. Diba? Di bali ng mainit. Yan ay iyong protection din. The same din sa message, mga kapatid. Hindi baling mahirap sundin. Hindi baling parang nasasakal ka sa mensahe. Sige lang, ipamuhay mo lang. Sa kaunting panahon. Diba? Madideliver ka rin sa bondage of this flesh. May bondage of this flesh. At yun yung corruption. Until now, ang corruption ay bumabalot sa ating katawan. Pero sabi ng message, dahil nakilala natin siya sa soul realm, nakilala natin siya sa spirit realm, ang flesh realm ay dadali niya sa obedience unto subjection sa kanyang mga salita. Oh, glory to God. Hallelujah. Didirektahin ko na. Malapit na tayo. May ano-ano po yon. Hallelujah. First, tinawag ang Diyos na King of Salem. Diba? Sabi ni Barbanam, King of Salem, King of Peace. Diba? Salem is peace. Jerusalem is, ano yan, tinatawag na King of Peace. We are dwelling, sabi nito, in a perfect rest, in a fully redeemed condition of soul, spirit, and body potentially. Body is potentially. Diba? Tayo, mga kapatid, ay niredeem ng Diyos sa tinatawag na 3 realms. Niredeem tayo sa 3. Wala na sa quote yan, Brother Ryan. Thought na lang yan. Mahirapan ka nang hanapin niya sa quote. Hinahanap niya eh. Okay? We have seen our names on the book. There is no doubt, there is no condemnation. We are fully resting in who we are as a finished work.
So, ang Jerusalem ay God's peace. Jerusalem means peace. King of peace. So, mga kapatid, tayo, hindi naman tayo king of peace. Tayo ay queen of peace. Can you say amen? Kaya kahit na na-troubled ang mundong ito, kahit may earthquake na intensity 7, kahit may earthquake na sinabi ni Brother Nato, intensity 10 sa mga taga-Napolcom. Brad, sabi ng mga taga-Napolcom, tinatakot mo naman kami. Sabi ni Brother Nato, kaya po hindi tumama yung intensity 7 sa Manila kasi ang naka-ordain sa Manila ay intensity 10. Konektado na sa rapture. Before rapture. Diba? Sinabi pa, mga kapatid, na yung LRT nga nahati eh. Brad, totoo ba yan sinasabi mo? Ayan, nung dumadating na siya, papunta doon sa mga taga-Napol ko, ayan na, mananakot ka na naman. Sabi sa kanya. Diba? Yun ay warning. Amen? I-type mo, mga kapatid, UFO around Makati. UFO around Quezon City. Makita mo sa YouTube. UFO is visiting angel. 'Di ba? Ang tawag dito, visitation of judgment. 'Di ba? Investigating judgment. Kaya yung Makati na mga tower na mga malalaki, nakita sa YouTube, may UFO gumagano. Minamasdan kinukwenta. Ilan kaya ang death toll dito? Alam niyo, totoo yan, mga kapatid, sa news, kinuwenta nila kung ilang daang libong mamamatay, mga kapatid. Kung mangyayari ang matinding earthquake dito. Hindi po tayo nananakot. Ha? Pateros lang, 10,000 na. Oh. Di ba? Ayan, kinuwenta na nila, sa kanila, sa barangay. Metro Manila, 100,000, mga kapatid, ang mamamatay. Pero tayo huwag matakot. Fear not, little flock. Dahil tayo ay part ng eternal, we came from eternal, and we will go back to eternal. Can you say amen? Ang flesh natin is partially redeemed. Dahil meron ng obedience sa word. May subjection na sa word. Diba? Kinokontra natin yung hilig ng laman Diba? Pinapatay nga natin yung laman Kaya I die daily. Sabihin ng laman, matulog ka pa, maaga pa. Ikaw naman, alas 7 pa lang Pero sasabihin ng Holy Ghost sa flesh, oy, flesh, pag alas 7 ka tatayo, malilate ka na. Kaya, we die daily. Pinapatay tayo, mga kapatid, sa pita ng laman. Kaya, redeem na tayo, sabi sa message. Kaya meron na tayong peace, kagaya ng ating King of Salem, Jerusalem, may peace. Tayo din, mga kapatid, ay heavenly Jerusalem, sabi ng message. Tayo yung tinatawag na heavenly Jerusalem, makalangit na kapayapaan. I am bride. Diba? Kaya kung sa family natin may mga problema sa ating past, few experience sa ating buhay, yun ang time na ang ating bahay ay magiging bahay ng kapayapaan. Kung ang ating bahay ay noon ay bahay ng kaguluhan, bahay ng bakbakan, liparan ng plato, awayan, ang manifestation at ang attribute ng eternal part sa atin ay bahay ng kapayapaan. Ang nanay at ang anak na babae hindi na mag-aaway. I love you, ma'am. I love you, daughter. Diba? Ang anak na lalaki at ang tatay, hindi na mag-aaway. Hindi na magbabakbakan ang maghipag at manugang. Diba? Magkakaroon ng peace of mind sa buong sambahayan. Dahil tayo ay King of Peace. Ang ating sinasamba, tinataas. Tayo rin ay Queen of Peace. Diba, nakita niyo yung tipo? Bakit doon sa EDSA, ang tinataas nila, Mary? Magkaisa
Can you say amen? Nagkakagulo eh. Ang pananaw nila, si Mary ang magbibigay ng kapayapaan. Nakukuha niyo mga kapatid? Dahil ang magbibigay ng tinatawag na kapayapaan sa mundo ay ang bride. Hindi lang single person na si Mary, kundi ang buong mystical na bride. Ang ibig sabihin ng bride, true church. Siya ay woman. Siya ay feminine in nature. Kaya sabi, kayo ang asin ng sanlibutang ito. Kayo ang liwanag ng sanlibutang ito. Ang liwanag mo ilalagay sa ilalim ng lamesa. Ilagay mo sa tuktok. Ang tuktok ay pyramid. Kung may light ka, kung may message ka, kinakailangan nasa top ka. Hindi ka inferior. Kinakailangan ikaw yung pinaka main event. And you say amen, mga kapatid? Ikaw yung nag-share. Tutok-tok sa'yo, Jehovah's Witness. Brad, magbebenta po kami ng mga babasahin. Magkano ba yan, sister? 150 po itong isa. Wala bang pinakamura? Ito, 50. Sige po, yung 50 na lang. No, hindi. Ikaw ang liwanag. Ikaw ang dapat nasa tuktok. Kunin mo yung spoken word sa bahay. Sis, ito libre lang. Sa'yo may bayad. Itong amin, libre. So, kailangan ikaw ang mag-share. Diba? Kailangan hindi ikaw ang madoktrinahan. Ikaw ang mangdoktrina. Dahil ikaw ang liwanag. Kayo ang asin ng sanlibutan ito. Kayo ang liwanag ng sanlibutan ito. Kayo ang pagmulhan ng katotohanan. Kaya wag tayong mananahimik. Tayo ay dapat magsalita. We must prophesy again. King of righteousness. The bride dwells completely in His righteousness, not our own righteousness. Those who sit in judgment of this bride and try to dig up things that God has placed in His sea of forgetfulness have missed even the first step of our relationship in the Word. And that step is justification, showing that we have had the accountability lifted from our record. We never did it. Only a Pharisee-type spirit rejoice in holier than thou expression of some. Our flesh has already been revealed to have been changed with our hope and promise. Mga kapatid, ang King of Righteousness, ang hari ng kapayapaan at katuwiran, ay nasa atin. Kaya hindi natin sariling righteousness itong dala natin. Hindi tayo self-righteous. Pag sinabi ng inyong mga kausap, pag ikaw na tumayo, Pastor Batak, laging puro tama na eh. Kailangan wag kang tumahimik, sabihin mo, this is not my righteousness. This is His righteousness. Can you say amen? Pag pinreach mo at binitbit mo ang salita ng Diyos, mapapagkamalang self-righteous ka. Tama po ba yun, mga kapatid? Kasi ikaw at ang salita'y naging isa na. Hindi mo na mapag-iiwala yun, kaya ikakapit na sa iyo ang salita. Naku, mga self-righteous yung mga yan. Hindi mo makukorek yan. Puro truth ang yan, sasabihin yan. May mga ganyan po akong experience, kaya sinasabi ko sa inyo experiences. Diba? Kung ako ay ministro, tatayo. At sasabihin ko, mga kapatid, akin lang to. Huwag niyo pong kukunin dahil ito'y hinulaan ko lang sa banyo. Kung ano ipipreach ko ngayon sa inyo. Huwag ka nang tumayo kung gano'n ang dala mo sa kongregasyon. Diba? Kinakailangan pag tumayo ka sa kongregasyon at sa kalipunan ng mga tao, sabihin mo, this is thus saith the Lord. Can you say amen? Ito ang sinabi ng Panginoon. Ito ay katotohanan. At sure ako dito, 100%. Can you say amen? Ngayon, kung tatanungin ka, sigurado mo na ba talaga? Ikaw, Brad. Ikaw, sister, na mararapture ka? Alam mo, Brad, minsan, ang mga kahinaan ko, nagdududa tuloy ako eh. Kailangan, wala na yon mga kapatid. Hindi maging hadlang ang iyong kahinaan na sampalatayan mo ang pangako sa iyong araw. Sabihin mo, I'm sure 100%. Oh,
I'm sure 100%. Subukan yung tanungin mga denominational preacher. Brad, atin lang to, preacher ka. Sure ka ba talaga na mararapture ka? Yung iba, alam mo, Brad, walang nakakaalam yan. Ang Diyos lang eh. Diba? So, delikado po yun. Kinakailangan masamahan mo at maka-fellowship mo ang tunay na grupong magsasabi, tiyak tayo. Hindi tayo mabibigo. 100% truth tayo na tayo ang una niyang babalikan. Can you say amen? Kaya tayo, mga kapatid, ay merong righteousness because this is His righteousness, hindi ating righteousness. Ito ay kanyang righteousness. Oh, glory to God. Hallelujah. Hindi man-made righteousness kagaya ng mga Pharisee. O, sinunod natin ang kautusan, kaya matuwid tayo. Walang maihahatol sa atin kahit katiting. Kahit tuldok, pinipilit nating tuparin ang kautusan. Man-made righteousness yun. Diba? Pero ang ating righteousness ay hindi man-made, ito ay righteousness ng Diyos. Kaya anong ginawa ng Diyos sa atin? Binihisan tayo ng robe of His righteousness. Fine linen. Pag sinabing lino, mga kapatid, yung lino po, kahit hindi ko pa nasuot. Nakasuot na ba ako ng lino, Sister Angie? Linen, parang 100%. Fine linen, siguro ang lambot no. Diba? Siguro ang presko nun sa katawan, fine linen. Kayong magaspang, nakasuot na kayo, kayong magaspang, yung sako ng munggo. Grabe po yun, mga kapatid, yung sako ng munggo. Di ba, yung kulay brown. Ang layo po ng kaibahan sa fine linen. Kaya binihisan tayo ng Diyos ng fine linen. Kaya hindi natin righteousness ito. This is God's righteousness. Kaya walang pwedeng bumakbak sa atin, magturo ng tinatawag na daliri. Ako, naawa ko doon sa isang pastor eh. Grabe po talaga. Sana'y kahabagan ng Panginoon yun, si Ismael Soriano. Nung nabubuhay yun, sabi niya sa akin, Brad, tigilan mo na ang deception mo. Sabi ko rin naman, Brad, tigilan mo na rin ang pagiging politiko mo dito sa message. Bakbakan kami. Ngayon po, mga kapatid, naka-tube. Naka-oxygen. May tama yung kidney. Bumaksak ang tinatawag na glucose, yung diabetic eh. Saka insulin, bumigay yung brain. Hindi na siya, hirap na siya. Hindi na makagal, naaawa ko. Yung pastor nila, nila Manny. Mahirap, mga kapatid, di ba? Kaya biyaya ng Diyos. Itong katawan natin, paggamit natin, 100% sa Word of God. Huwag nating ipagkait. Dalanggat may lakas tayo, kahit na medyo mabagal-bagal na, paggamit natin for the glory of God. Ipaggamit natin sa full truth, hindi lang partial truth, full truth ng message. Magkaroon tayo ng full obedience para ang righteousness niya ay mahayag sa atin. The next, high priest. High priest. The moving of the mercy seat into the hearts of the bride came to its fullness with the opening of the seals, where the high priest is, where a continuing sacrifice abides, so that mercy can be given. Naalala niyo yung can be given to the little bride. Naalala niyo yung message ko nung nakaraan na the difference of mediatorial seat and the judgment seat. Naalala niyo yun, di ba? Merong tinatawag na malaking difference ang mediatorial seat sa tinatawag na judgment seat. Ang mediatorial seat ay para sa ignorance ng mga tao. Dahil sa kakapusan at kasalatan ng salita ng Diyos, ang Panginoon na magitan sa kanila before 63. Hindi sila hinatulan. Hindi sila ginudge. Alala niyo sila Luther? Iinom si Luther ng wine. The just shall live by faith. Lasing. Mananaba ko si Luther. The just shall live by faith. Hindi binilang sa kanya. Dahil hindi siya i-judge sa time ng flesh. Hindi siya i-judge sa time ng sanctification.
At sa turo, sabi ni Martin Luther, I believe in the Holy Trinity of God. The first person, Father, the second person is the Son, and the third person is the Holy Ghost. Sabi ni Barbanam, Trinitarian is of the devil. Kung si Martin Luther walang nag-mediate na dugo, si Martin Luther ay sa diablo. Pero dahil may dugo sa time na yon ng mercy seat, si Martin Luther ay kinweaken papunta doon sa other side. Nakuha nyo, mga kapatid? Now, hallelujah, na-reveal sa atin ang fullness ng mensahe. Hindi na natin kailangan ng tagapamagitan sa turo. Dahil ang tagapamagitan ay nasa atin ng mga puso. Personally revealed to you. Kaya napakahalaga na ma-new birth tayo individually. Sapagkat once na kayo na new birth individually, ang mercy individually nasa ating heart. Ang mercy seat nasa ating heart. Pag ang loved ones, mga hapay-hapay, immediate mo. I-intercede mo through prayers. Can you say amen? Mabigat na yon. Diba? Dati tumitingala sila, Lord, have mercy on us. Hintayin mo yung dugong pumatak. Before 63, dahil ang fullness ng katuruan at selyo, hindi pa nahayag. Dumating ang opening ng seals, ang fullness ng selyo, nahayag. Ni-reveal sa atin. Ngayon, ang mercy seat nasa heart na natin. Direkta mo nang ipag-pray ang iyong loved ones. Direkta mo na siyang i-claim sa Diyos. Ako, kine-claim ko ang buong sambahayan ko. Kahit may mga sablay na mga gawa. Mag-mediate ako para sa kanila. Kayo rin ba ganon? Do it now. Create an atmosphere. Apply the token to your loved ones. Can you say amen? Hallelujah. Rebuke them, share the word, give them warning. Mahalin niyo sila sa tinatawag na biyaya na ito ng mensahe. Oh, glory to God. Dahil ang priest ay nagmi-mediate. We are the royal priesthood, the holy nation, a peculiar people. Can you say amen? Ang priesthood ngayon, tayo. Hindi na si Christ na isang priest na nasa mercy seat, nag-aalay doon. Tapos na po ang ministry na yon. Hindi na siya priest ngayon. Siya ngayon ay son of man sa ating panahon. Tayo ngayon ang priest. Nag-o-offer ng ating sacrifices of praise. Nag-o-offer ng ating soul sa Kanya. Can you say amen? Nag-o-offer ng ating spirit sa Kanya, ng ating services. We are the royal priesthood now. Can you say amen? Tayo ngayon yung nagsiserve doon sa holy place. Pag hindi tayo worthy, di ba? Pinapalo tayo. Aray ko po, Lord. Diba? Pinapalo po tayo pag nagkakamali tayo dahil nasa priesthood ang ating ministry ngayon. Amen. The high priest. Yung high priest ay nasa atin ngayon. Makapanahonan. The bride is the only mercy now. Mabigat yun. Being manifested. Hallelujah. In this old world that is bound for judgment. Mabigat. Diba? Kung malalaman mo na ikaw ang tanging habag sa kumpanya nyo. May iba bang bride doon? Wala, ikaw lang. So, ikaw ang tanging habag sa kumpanya na yon. Pag sinipa ka ron, pag pinagmalupitan ka ron, inapi ka ron, diniprive ka ron, wala na po yon. Judgment na yon. Wasak na yung kumpanyang yon. Pag naalis kayo ron sa mga institusyon na yon, wala nang liwanag doon. Dahil kayo ang liwanag ng sanlibutan ito. Inyo sa amen, naunawaan nyo mga kapatid. Pero kung magmagandang loob sila sa, i-preserve natin ito, magaling ito, ating ano ito. Diba? I-absorb natin itong sister na to. Kahit na old passion pero pag pinagpe-pray niya tayo, dinidinig tayo. Mapalad ang kumpanya na makakasurvive yun. Kayo ang pinaka-mercy sa huling kapanahonan na to. The blood is in your heart by revelation. Can you say amen? Kaya, apply it gently. Gently, hindi panghampas. Kasi meron kong mag-share. Pak! Aray ko naman, Brad, mensahe ba yun? So, i-apply mo ang word gently. Kasi hindi mo naman siya hahatulan
Hindi mo naman siya excommunicate. Kaya kung bride yan, i-apply mo ang word gently, Brad. Ang iniibig ng Diyos ay kanyang pinapalo. Kita mo na, napalo ka, nabakbakan ka, Hindi ganon. Brad, sabi ng Bible, ang aking iniibig ay aking hinihimas ng kaunti at aking kinukure sa kanyang mga sakit. Brad, salamat naman, may sakit nga ako Dapat nga ako i-cure. So, ang magiging dating, in-apply mo ang Word of God gently. Pero pag wicked yan, hatulan mo na. Hindi mo i-condemn, ibigay mo na ang third pull. Pag wicked. Pero pag naramdaman mo, bride yan, nireveal sa'yo ng Diyos na bride yan, apply it gently. Can you say amen? Hallelujah, oh, glory to God. Malapit na po tayo magtapos. Sabi ni Sister Angie, pag sinabi ni Pastor yan, malapit na tayo magtapos. Aabutin pa ng 30 minutes yan. Ito po, totoo na. Malapit na. Chopani. Pang-apat, chopani. Okay? Now, anong chopani para sa bride? When the testing of this life is over, we will go there. Sabi ni Barbanam. Can you say amen? Sa bawat bride ngayon, sino po ang bride ngayon? Taas ang kamay. May mga chopani hanging over your head. Kaya pag nagmumotor kayo, diba? O tumatawid kayo, andyan yung chopani na inyong protection. Kapag hindi pa time na ang testing of this life is over, yun ang tagapag-ingat nyo. Hindi pa nagdo-dwell. Wala pang dwelling. Kasi pag nag-dwell yun, patay ka na. Can you say amen? So, ang chopani, ito din yung nag-i-influence, mga kapatid, sa ating spirit. Sa pamamagitan ng mga thoughts na tama. Akala mo minsan mali. Mga tinig sa loob. Diba? Na ipinapangusap ng Panginoon para sa atin. Kaya sa pamamagitan ng tinatawag na biyaya ng ating Panginoon, napakalapit na natin sa chopani. Wala pang dwelling. Kasi dwelling ay 6 dimension. Napakalapit na natin. Can you say amen? Kaya sometimes yung mga visionary dito sa church, oy, nakita ko may bilog sa ulo mo Nakikita niya yon, yung presence ng chopani. Yung halo of light. Sabi ni Barbanam, sa time ng rapture, bawat bride may ihintong UFO na kasing laki ng plato. Yun ang pipick up sa atin para sa rapture. Every bride may ganun para tayo agawin sa rapture. Ang mundo, observatory ang kanilang inihahanda para sa coming ng judgment. Nakita niyo yung kisinyan ni Pastor Yap? May observatory ang Vatican. Ino-observe nila dahil ang mga alien darating. Ang judgment ay darating. Ang asteroid ay darating. Diba? Ang sun flares ay darating buhat sa kalawakan. Naghahanda sila para sa ano? Takutin nila ang kanilang sarili sa judgment. Ang bride, mga kapatid, alam na natin yan. Yan ay dadating. Mga kapatid, pag ginanon mo yung tinatawag na observatory, yung Hubble telescope o ano, imbis na malayo pa, diba? Pag sinilip mo, ayan na, lalo ka matatakot. Ay, ang dadating sa kanila ay fear. Diba? Ang dadating sa kanila ay fear, hindi preparation. Ang bride, mga kapatid, ay matagal nang nag-prepared. Can you say amen? Kaya, chopani, yun po yung tinatawag na presence of God. Now, ang last, basahin ko muna yung quote ng chopani. Then when a man is born again from heaven, he becomes a spirit. Yun ang magiging chopani mo. Babe in Christ, and then, quote na to, Brother Ryan, and then, when this robe of flesh is dropped, there is a natural body, a theophany, a body not made with hands, neither born of a woman, that we go to. Then that body returns back and picks up that glorified body. That's the reason Jesus went to hell when He died and preached to the souls that were in prison. Turn back into chopani. Oh, marvelous. Thank God. Ang verse natin ay 2 Corinthians 5:1. Last, the life of God.
Ito na ang last. The life of God Himself in the flesh of Melchizedek. God created the bread and wine to His victorious servant. This was the witness that God's child had been proven and the battle was over. Alam niyo ba na nagtagumpay si Abraham sa battle? May inimbitahan siyang guest at pinakain yung King of Salem. Na walang iba ay si Melchizedek. Di ba pag may mga birthday kayo, ang gusto nyong imbitahan yung mga close sa inyo? Yung mga close aid nyo na tinatawag na mga tao. Ganon din si Abraham. Nang siya ay nagsaya at nagtagumpay, ang inimbitahan niya walang iba, si Melchizedek. Tama, mga kapatid? Kaya, pansinin natin, mga kapatid, the life of God Himself in the flesh of Melchizedek gave created bread and wine to His victorious servant. This was the witness that God's child had been proven and the battles was over. His family, all of Lot's people was saved except for Lot's wife, who turned back. The next step for Abraham and Sarah was when they were turned back to a young again. As a bride potentially changed toward body form, we are being served the perfect bread and wine of the hour. Our final change will be from the word body to the glorified eternal body of eternity. Yung kinakain natin na bread and wine, wag po kayong absent pag may communion. Yun ay revelation. Can you say amen? Na ikay partaker ng tinatawag na bread, word of God, wine, stimulation. Mga kapatid, kahit kain ka ng kain ng bread, kung wala kang stimulation, mabobondat ka lang. Di ba? Pag may stimulation, di ba? Pag yun pong mga lasinggero noon, nung unang panahon, di ba? Siguro, marami rito. Pag nakainom tayo ng matinding wine, di ba? Gumuguhit. Ang sabi pa ng iba, sumisipa. Di ba? Ang tawag po doon, mga kapatid, ay stimulation. Umiinit yung katawan mo. Ang tawag doon ay stimulation. Meron kang nainom na something na may puwersa. Can you say amen? The same din ngayon ang turo. Meron kang narinig. Meron kang natanggap na aral na may puwersa. Grabe. Can you say amen? Diba? Mapapapukpok ka sa lamesa. Grabe ang mensahe. Bumubuhay. Hindi yung mensahe na, grabe ang mensahe. Pumapatay. Nawawalan ako ng gana. Pinangihin ako ng preaching na yan. So, ang mensahe para sa atin, bumubuhay. Kino-comfort tayo. Naalala ko yung sister, yung may dalawa ng business, sila Brother Rod. Nabanggit ni sister wife mo, Brother Rod, sabi niya, Pastor, malapit na po ba talaga ang rapture? Bakit, sister? Kasi po, tignan mo, 4,500 ang benta ko ngayon. Ay, hindi ka ako okay yan. Type yan ang rapture. Dahil sabi sa rapture, itanim mo ang kahuli-hulihang butil hanggang dumating ang rapture. Ibig sabihin, huwag kang tumigil. Kung nag-aaral ka, mag-aaral ka. Mag-review ka. Magsunog ka ng kilay kung kinakailangan sa pag-aaral mo. Itanim mo ang kahuli-hulihang bunga hanggat hindi nagra-rapture. Dahil may purpose po ang lahat ng bagay sa silong ng langit. Kumikita ka ng maganda, mag-rejoice ka. Baka gagamitin ka dyan ng Panginoon, may purpose. Can you say amen? Bine-bless ka sa mga hanap buhay mo. May purpose. All things work together for good to them that love the Lord. Lahat ng bagay sa silong ng langit ay merong layunin. Patuloy lang tayo. Mag-rejoice tayo. Pastor, ako naman, iba sinusubok. Sige lang, magpatuloy ka lang. Gusto ni Lord, ma-overcome mo naman ang trials. Dahil ang buwelta ng trials ay kalakasan. Amen. God bless you. The life of God nasa atin na ngayon. Dinidisplay natin.
yung life of God. Yung mismong Zoe nasa atin ngayon. At yun na nare-recognize natin sa bawat pangangaral, sa bawat fellowship, sa bawat gathering. God bless you. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Umawit tayo ng awit. Brother Ryan, ng isang awit.